Anaka POV. Nagising ako sa mabigat na kamay na nakapatong sa aking dibdib. Teka, bakit parang mainit? Minulat ko ang aking mga mata, at tumingin banda sa dibdib ko kung saan may nakapatong na isang bagay. Nang laki ang mata ko nang makita ko ang kamay ni Elias sa loob ng damit ko. Sinilip ko ang kamay niya sa loob. Uminit ng husto ang mukha ko, dahil hawak lang naman niya ang isang umbok ng ano ko, kaya naman pala mabigat yung malikot niyang kamay ay nasa bundok ng Mount Pinatubo. Malakas ko siyang kinurot sa pisngi niya, kaya napamulat ito ng mata. What the? Ang sakit, daing niya, habang sapo ang kabilang pisngi niya. Jeez, kahit bagong gising ang lalaking ito, ang gwapo pa rin. Kahit magulo ang buhok nito, hot pa rin tingnan. Sweetie, did you pinch me? Namamaos niyang tanong. Yes. Paano ba naman ang malikot mong kamay kung saan-saan napupunta? Tumingin naman siya sa ano ko, na ngayong hawak niya pa rin. Ow! I'm sorry, naging behave naman ako, diba? Yun nga lang ay may sariling buhay yata itong kamay ko, kusang kumikilos. Sabi niya at sabay tanggal ng kamay niya sa chest ko, at parang tanggang ngumisi. Iwan ko sa'yo ang pilyo mo. Wika ko at tumayo mula sa kama. Hey sweetie, where are you going? Tawag niya sa akin. 6:00 na po ng umaga, baka gusto mo bumangon. Ani ko at sabay tinuro ang orasan sa dingding ng kwarto ko. Tumayo naman siya kaagad sa kama, at tinupi ang kumot ko. Sumunod ka sa akin kaagad, magluluto lang ako ng almusal natin. Pagkasabi ko ay lumabas na ako kaagad. Lumabas na ako ng kwarto, at nagtungo sa kusina. Binuksan ko ang kaldero, maraming tirang kanin. Tinikman ko, hindi naman siya panis, siguro ay kahapon lang ito. Oy, masamang magtapon ng kanin. Sinangag ko ang kanin at nagluto ng tuyo, itlog at karne norte. Nagtimpla ako ng kape sa 2 tasa, nagtataka lang ako. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalabas si Elias sa kwarto? Nakaluto na ako lahat-lahat pero wala pa rin siya. Napag-isipan ko puntahan siya sa kwarto ko, pero nagtaka ako bakit nakasarado ang pinto ng kwarto. Kinatok ko ito. Elias. Tawag ko sa kanya, nakakailang katok na ako, bago bumukas ang pinto. Bumungad sa akin ang pawisan niyang katawan. Bakit pawisan siya? Anong ginawa niya? Anong ginawa mo, bakit pawisan ka? Nagtatakang tanong ko. Nag-workout lang sweetie. Sagot niya at pilyong ngumiti. Workout? Anong klaseng workout ang ginawa mo? Secret, halika na, kumain na tayo, at para mapuntahan natin si nanay sa hospital. Gising na daw siya, tumawag sa akin si Mike kanina. Saad niya at sabay akbay sa akin. Talaga, biglang lumukso ang puso ko sa aking narinig. Pagkatapos namin kumain ng almusal, ay agad ako naligo at nagbihis. Si Elias naman hinihintay ako sa sala. Nagsusukle ako ng buhok, nang mapansin ko ang maliit na basurahan ko. Katabi lang ito ng aparador, puno ito ng tissue. Bakit ang daming tissue sa basurahan? Nagkibot balikat na lang ako, at nagpatuloy sa pagsusukle. Baka si Ella ang gumamit ng kwarto noong wala ako. Pagkatapos ko mag-ayos ay lumabas na ako. Are you done? Tanong niya, tumango na lang ako bilang sagot. Lumabas na kami ng bahay at nilock ang pinto. Dinalhan ko din si nanay ng kaunting damit. Mamaya si Ella naman ang pauuwiin ko, para makapagpahinga siya. Naglalakad na kami palabas ng iskinita nang matano ko mula rito ang sasakyan na gamit namin kagabi. Andyan na pala sila Edward. Ang aga naman nila. Binabagtas na namin ang expressway, nang magsalita si Elias. Sweetie, okay lang ba na mauna ka na muna sa hospital? Uuwi lang ako sa mansion para maligo. Sambit niya. Sige, okay lang, kailangan mo rin maligo. Hinatid nga nila ako sa labas ng hospital at umalis na sila. Agad naman ako nagtungo sa kwartong pinaglipatan kay nanay. Naglalakad ako sa hallway, nang matano ko si Ella may kausap itong lalaki. Kahit malayo pa ako ay kita ko na matangkad ito, matipuno ang pangangatawan. Hindi ito ang lalaking kasama niya kahapon nang dumating ako. Nang tuluyan ako makalapit sa kanila, ay tinawag ko si Ella. Ella, Ate Eka, good morning, nandito ka na pala. Kabadong bati sa akin ni Ella, bakit parang wala ito sa sarili. Tumingin sa akin ang lalaking kausap niya.
May taglay itong kulay asul na mga mata. Nakasimangot ang gwapong mukha nito. Sino siya, Ella? Mahina akong tanong ko. Aate siya si. Hindi niya naituloy ang sasabihin niya, nang magsalita ang lalaki. I'm her boyfriend. Seryusong sabi ng lalaki. Ate sorry, galit ka ba? Tanong ni Ella. Hindi Ella, natural lang magkanobyo, kadalaga ka na. Sige, pasok muna ako sa loob, maiwan ko muna kayo. Palam ko sa kanila. Pagkapasok ko sa loob, ay nadatnan ko si nanay na mahimbing ang tulog. Nilapag ko sa isang couch ang bag na dala ko, na naglalaman ng damit ni nanay. Lumapit ako sa kanya, at hinawakan ang kamay niya. Malamig pa rin ang palad niya, at ganoon rin ang balat niya, namumutla pa rin siya. May pag-asa pa kayang gumaling si nanay. Muling bumuhos ang luha ko. Hindi ko talaga mapigil ang umiyak, sa tuwing nakikita ko ang kalagayan ni nanay. Nay please, lumaban ka, para sa amin ni Ella. Kailangan ka pa namin, kailangan pa kita. Mahal na mahal po kita inay. Hindi ko kaya mawala ka sa amin. Paano na lang ako, paano kami ni Ella, kapag iniwan mo kami? Wala na nga kaming tatay, iiwan mo pa kami. Ang sakit-sakit na iisipin, hindi ka pa nawawala sa amin, pero nasasaktan na ako ng sobra-sobra. Paano pa kung mawala ka na, baka ikamitay ko rin, hindi ko kakayanin nay. Tumatangis na turan ko. Patuloy lang ako sa pag-iyak at hawak ang kamay ni nanay, habang nakalapat ang kamay niya sa labi ko. Nay, please lumaban ka. Marahan kong binaba ang kamay ni nanay sa kama. Napatingin ako sa pinto nang bumukas ito. Ate, bibili ako ng prutas para kay nanay, gusto mo ba sumama? Bumalik na si Kuya Mike. Saad niya. Sakto naman sumilip sa pinto si Mike, ang tauhan ni Elias. Sige na po ma'am, ako muna magbabante sa nanay niyo. Sambit nito. Salamat. Wika ko at ngumiti sa kanya. Naglalakad na kami sa hallway ng hospital, papunta sa elevator nang may makabangga ako. What the? Anas ng babae. Kaya pareho kaming napatingin ni Ella sa kabilang gawi ko. Are you? Hindi niya naituloy ang sasabihin. Nang makita niya ako. Oh, nandito ka pala. Anong ginagawa ng isang hampas lupang katulad mo dito sa mamahaling hospital? Mataray na turan ni Trina. Ano ka mo? Ako hampas lupa kung ihampas ko kaya ang pagmumukha nito sa lupa, para siya ang magmukhang hampas lupa. Ikaw anong ginagawa mo dito? May sakit ka ba? Akala ko kasi ang mayayaman ay hindi nagkakasakit. Sarkasmong sabi ko. Hindi ko talaga gusto ang tabas ng dila ng babaeng ito. Excuse me, mukha ba akong may sakit? Inis na sambit nito. Yes, mukha kang may sakit. Look at yourself, mukha kang anemic. My God, ilang glutathione ba ang nilaklak mo, para pumuti ng ganyan? I know naman na peki ang pagkaputi mo. Hindi katulad ng ate ko, natural ang pagkaputi niya, natural ang ganda niya. Kaya kahit mabilad siya sa arawan, maganda pa rin siya. Ikaw baka nga pag bunilad ka sa arawan, magmukha kang tinapang anemic. Napamaang ako sa sinabi ni Ella, hindi ko alam na may pagkamoldita itong kapatid ko. Kita naman ang pagkainis sa mukha ni Trina. How dare you na sabihin sa akin yan? Wala kang karapatan. Singhal niya. Sa lakas ng boses ng babae, ay hindi maiwasan mapalingon sa gawin namin. Ang mga taong napapadaan sa amin. Bakit ikaw may karapatan ka bang insultuhan ang ate ko? Who are you? Palaban na sabi ni Ella. Tumuwid nang tayo si Trina bago magsalita. Ako lang naman ang ex-girlfriend ni Elias. Nang dahil dyan sa malandi mong kapatid iniwan ako ni Elias. Ay, kawawa ka naman pala, pero alam mo huwag ka na magtaka. Kung bakit kanya iniwan, bulok kasi ang ugali mo. May pang-asar sa boses ni Ella. Lapastangan ka. Akma sanang lalapit si Trina sa kapatid ko, nang magsalita muli si Ella. Ops! Huwag kang magkakamaling padapuin yang palad mo sa gorgeous skin ko. Sinasabi ko sa'yo mapapasama ka sa akin. Lumayo ka sa akin, kung ayaw mong humiwalay iyang balat mo sa laman mo. Matapang na sambit ni Ella. Hindi mo ako kilala. Galit na saad ni Trina. Hindi talaga kita kilala, kasi wala akong panahon para kilalanin ka. At isa pa, inggit ka lang sa beauty ng ate ko. Kaya kapag inggit pikit, o kaya dukutin mo iyang mata mo at palitan mo ng mata ng isa para lumiit. By loser. At hinhila na ako ni Ella,
pero nakakailang hakbang pa lang kami, nang magsalita si Trina. Malandi ang ate mo, sigaw ni Trina. At least maganda siya kahit malandi ikaw. Malandi ka na nga wala ka pang ganda. Pahabol ni Ella. I hate you. At ikaw, Annika, pagbabayaran mo ang pang-aagaw mo sa akin kay Elias. Sigaw niya pero hindi na namin siya pinansin pa. Elias POV. Nang makarating ako sa hospital, ay tunuloy ako sa silid kung saan naka-confine si Nanay Angela. Pagkapasok ko sa loob, ay si Mike lang ang naabutan ko. Hinanap ng aking mata sa loob si Annika. Nasaan si Annika? Tanong ko kay Mike. May binili lang sila boss, kasama ang kapatid niya. Sagot nito. Iihi lang ako boss, kanina pa sa sabog ang pantog ko. Palm nito at lumabas ng kwarto. May CR naman dito sa loob ng kwarto, bakit kailangan niya pa lumabas? Inilapag ko sa lamesa ang puting rosas na binili ko, para kay nanay. Paupo na sana ako sa couch, nang tawagin ako ni nanay, gising pala siya, akala ko kasi tulog siya. Elias. Ino, halika, tawag niya sa akin. Agad naman ako lumapit sa kanya, at hinawakan ang malamig niyang kamay. Ano po yun? May kailangan po ba kayo inay? Tanong ko sa kanya. Umiling siya bilang sagot. Iho, hihingi lang ako ng pabor sayo. Sige po inay, ano pong pabor iyon? Pinisil niya ang kamay ko, at ngumiti ang namumutlang labi nito. Iiho, alam ko na mahal mo ang anak ko. Kaya sayo ko siya ipagkakatiwala. Mahina na ako, hindi ko na kaya pang lumaban sa sakit ko. Alam kong hindi na ako gagaling pa, at tatagal sa mundong ito. Naiiyak na ani nito. Huwag po kayo magsalita ng ganyan Nanay Angela. Malakas po kayo, kakayanin mo yan, gusto mo kahit sa Amerika ay dadalhin namin kayo. Ako ang magpapagamot sayo. Mahal na mahal ka ni Annika. Hindi ko alam pero sumisikip ang dibdib ko. Napamahal na sa akin si Nanay Angela, kahit sa maikling panahon ko lang siya nakilala. Iho, alam naman natin pare-pareho, na hindi na ako gagaling pa. Ipangako mo sa akin, na mamahalin mo ng totoo ang anak ko. Mahal na mahal ko si Annika. Alagaan mo siya, damayan mo siya kapag nasasaktan siya. Panasan mo ang luha niya kapag umiiyak siya. Gusto ko bago ako lumisan sa mundong ito, ay may pag-iiwanan ako na isang taong totoong magmamahal sa anak ko. At alam kong ikaw yun, umaasa ako sa iyo iho. Ipangako mo sa akin kapag namatay ako, huwag na huwag kang aalis sa tabi ni Annika. Yakapin mo siya, iparamdam mo na kahit wala na ako, ay may taong handang magmahal sa kanya. Ingatan mo ang anak ko iho, maipapangako mo ba sa akin yun? Hindi mapigilan tumulo ang butil ng luha ko. Opo inay, makakaasa ka po na mamahalin at aalagaan ko ang anak mo. Pangako hindi ko siya iiwan, kahit anong mangyari, mahal na mahal ko po si Annika. Sagot ko habang nagpapyunas ng luha gamit ang likod ng kamao ko. Kung ganoon ay masaya akong aalis sa mundong ito. Na walang pag-aalala sa mga anak ko, lalo na kay Annika. Masyado siya mahina, hindi niya kakayanin mag-isa. Maraming salamat iho, napakabuti ng puso mo. Walang anuman po nanay. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Nanay Angela, ay saktong bumukas ang pinto. Pumasok doon si Annika kahit nakasimangot ito, ay napakaganda pa rin. Hi Kuya Elias, bati sa akin ni Ella. Hello Ella, bati ko din sa kanya. Hi sweetie, sabay halik sa pisngi niya. Mukhang malalim ang pinag-uusapan niyo ni Nanay A. Close na kaagad kayo, nakangiting sabi nito. Oo anak, mabait naman pala itong si Elias. At napakabuting bata, sambit ng ginang. Parang namumula ang mata mo. Umiyak ka ba? Tanong sa akin ni Annika. No sweetie, napuying kasi ako kanina, habang papasok dito sa hospital. Alibay ko. Tumango naman ito, pero alam ko na hindi ito kumbinsido. Annika POV. Alas 8 na ng gabi. Pero hindi pa umuwi si Elias, nakatulog na nga ito sa mahabang couch, buti na lang ay mahaba ito at nagkasya siya. Si Ella naman ay pinauwi ko muna sa bahay, para makapagpahinga. Sinamahan din siya ni Mike, at para bantayan siya dahil mag-isa lang siya sa bahay. Kakatapos lang kumain ni nanay, pero nakatulog na kaagad ito. Nagpunta ako sa hospital bed, kung saan siya nakahiga. At pinatakan siya ng isang halik sa noo. Sweetie,
Napalingon ako kay Elias, gising na pala ito. Lumapit ako sa kinauupuan niya at tumabi sa kanya. Gising ka na pala, uuwi ka na ba? Tanong ko. No, sasamahan kita dito. Saad niya. Baka pagod ka na, umuwi ka na muna, ako na bahala dito. Okay lang ako, wika ko. Basta para sa'yo hindi ako mapapagod, sweetie. Basta lagi mong tatandaan, kahit anong mangyari mahal na mahal kita, nandito lang ako para sa'yo. Kumunot ang noo ko, bakit parang may iba sa kanya? Ang wordo niya mula pa kanina. Salamat Elias, mahal din kita. Bigla na lang lumabas ang salitang iyon sa bibig ko. Sapat na siguro ang nakikita ko kay Elias, mahal niya ang pamilya ko, kaya walang dahilan upang hindi ko siya mahalin. Talaga, mahal mo rin ako. Hindi makapaniwala ang mukha nito. Oo nga, mahal kita. Mahal na mahal. Nakangiting sabi ko. Yes. So ibig sabihin tayo na girlfriend na kita. Yes. Sagot ko. Yes, salamat sa Diyos. Tinakpan ko ang bibig niya, dahil ang ingay niya, baka marinig pa siya ni nanay. I love you. Anaka, hindi mo pagsisihan na sinagot mo ako. Mamahalin kita, at kahit tayo naliligawan kita araw-araw. Saad nito at mahigpit akong niyakap. I love you too, Elias. Sambit ko at mahigpit din siyang niyakap. Nang pamatak ang 10:00 ng gabi, ay nakaramdam ako ng antok. Kaya pinahiga ako ni Elias sa mahabang couch, habang siya ay nakaupo at ang hita niya ang nagsisilbing unan ko. Matulog ka na, sweetie, good night. Sabi nito habang sinusuklay ang buhok ko, gamit ang mahabang mga daliri niya. Habang ang isang kamay niya naman ay hawak ko. Pumikit ako nang makaramdam ako ng antok. Kinabukasan nang magising ako ay wala na si Elias. Tanging coat niya na lang ang naiwan, na panangkumot niya sa akin. Bumangon kaagad ako nang mapansin kong gising si nanay. Lumapit ako sa kanya at hinawakan siya sa kamay. Nay, gusto mo po bang mag-almusal? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Busog pa ako, anak, mamaya na lang siguro. Pwede mo ba ako ipasyal sa baba ng hospital doon sa garden nila? Ang ganda kasi ng sikat ng araw, gusto kong masikatan ng araw, anak. Sige po inay, kukuha lang ako ng wheelchair. Mabilis akong lumabas ng kwarto, upang kumuha ng wheelchair. Nasa garden kami ng hospital, nakaupo ako sa bench. Habang si nanay ay nakaupo sa wheelchair, hawak-hawak ko naman ang kamay niya. Nakangiti ito habang nakatitig sa sinag ng araw. Ang ganda talaga ng sinag ng araw, ano? Saad nito habang nakangiti. Maaliwalas ngayon ang mukha ni nanay, parang hindi mo siya mababakasan na may masakit ito. Anaka, mahinang tawag niya sa akin. Ano po iyon, inay? Tugon ko. Mahal na mahal kita, anak, kayo ni Daniela. Alam mo ba noong dumating kayo sa buhay ko? Sobrang saya ko, kasi kayo yung pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Ngumiti ako sa kanya, at marahang pinisil ang palad niya. Mahal na mahal din po namin kayo, inay. Mahal na mahal kita. Nagpapasalamat ako, dahil ikaw naging nanay ko. Kaya nay, please po magpagaling ka para po sa amin ni Ella. Gusto pa po naming makasama ka. Nagsusumamo ang boses ko. Marahan niyang pinisil ang kamay ko. Anak, mahina na ang katawan ni nanay. Malala na ang sakit ko. Hindi ko maipapangako sa'yo na kaya ko pa lumaban. Hirap na ako, anak. May pabor lang ako sa'yo, anak. Kapag nawala ako, pakiusap, huwag kang malulungkot at huwag kang iiyak. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Mawala man ako sa mundong ito, nandyan pa rin ako sa puso mo. Mananatili ang masasayang alaala natin. Alagaan mo ang kapatid mo, ha, matapang yun, pero alam mo namang mahina din yun. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Sunod-sunod ang patak ng luha ko, naghahalo na ito sa sipon ko. Bakit mo sinasabi iyan, inay? Iiwan mo na ba kami? Ayaw mo na ba kaming makasama? Sawa ka na ba sa amin? Nanginginig ang labi ko habang sinasabi iyon. Anak, ayaw ko kayong iwan ni Ella, inihahanda ko lang kayo sa maaring mangyari sa akin. Gusto ko maging matatag kayo, sa oras na dumating iyon. Paano, inay? Paano kami magiging matatag kung iiwan mo kami? Kung mawawala ka na sa amin, inay, hindi ko po kaya. Habang buhay ka na namin hindi makikita. Ayaw ko. Ayaw ko, nay. Niyakap siya ng mahigpit habang humahagulgol. Nay, ayaw ko po, hindi ko kaya. Iiling-iling na sabi ko.
Hinaplos niya ang likod ko. Anak, kayanin mo, hindi ako magiging masaya kapag nakikita ko na umiiyak ka at nasasaktan. Mabigat ang loob ko na aalis kung ganyan ka. Mariin akong napapikit sa mga sinasabi ni nanay, kakayanin ko ba, ngayon pa nga lang halos mamatay na ako sa sakit. Paano pa sa mga susunod na araw? Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin. At pinunasan ang sunod-sunod na luha, na pumapatak mula sa aking mata. Anak, may isa pa akong hiling sa'yo. Sa oras na bumalik ang tatay nyo, huwag kayong magagalit sa kanya, patawarin nyo siya. Mahal na mahal niya kayo. Pangako mo anak. Labag sa loob ko na tumango at nginitian si nanay. Pangako po inay. Pwede mo ba ako ikuha ng tubig? Nauuhaw kasi ako anak. Saad niya. Sige po inay, bibili lang po ako sa kantin, hintayin niyo po ako. Mabilis akong tumakbo papunta sa kantin, upang makabili ng tubig. At mabilis din tumakbo pabalik kay nanay. Nay, ito na po ang tubig niyo. Malumanay na saad ko, habang papalapit sa kanya. Nakatalikod ito at nakatingin pa rin sa sikat ng araw. Nay, ito na po ang tubig mo. Ulit ko nang makalapit ako sa harapan niya. Kumunot ang noo ko, dahil nakapikit na si nanay. Siguro ay napagod siya at nakatulog na. Ang daya mo naman inay, tinulugan mo ako. Ani ko at hinawakan ang kamay niya, lalo ito naging malamig. Nay, tawag ko muli sa kanya. Pero hindi man lang siya umimik. Marahan ko inalag ang balikat niya upang gisingin siya. Nay, gumising na po kayo, ito na ang tubig mo. Sabi mo nauuhaw ka. Garalgal na ang boses ko, habang ginigising siya. Pero hindi na talaga siya gumigising, kahit imulat niya ang kanyang mga mata ay hindi na talaga. Biglang tinambal ng malakas ang dibdib ko, puno ng kaba ang puso ko. Dahan-dahan ko na hinawakan ang pulso niya. Wala na itong kahit anong pintig. Nanghina ang tuhod ko, at napaluhod sa harapan niya. Nay, ang daya mo naman. Bakit mo naman ako pinaalis? Kung ganung huling usap na pala natin ito. Nay, gumising ka. Impit na iyak ko, at niyakap siya ng mahigpit. Nanay ko, please gumising ka, ayaw ko. Hindi ko pa kaya nay. Gumising ka, pakiusap. Nagpapadyak na ako na parang bata, at pumapalahaw ng iyak. Nay, gusto mo na ba talaga umalis? Nahihirapan ka na ba talaga? Kung iyan ang ikakasaya mo, isusuko na kita kahit sobrang sakit. Mahal na mahal kita inay. Mamimiss kita inay. Mamimiss kita sa tuwing gabing uuwi ako. Yung mga ngiti mo hahanap-hanapin ko. Yung pag-aalaga at pag-aaruga mo sa akin, sa amin ni Ella hahanap-hanapin ko iyon. Inay, paano na lang ang pag-uwi ko tuwing gabi? Wala na akong nanay na aabutan sa bahay. Wala na ang nanay ko na nagbigay sa akin ng buhay. Paano ang paggising ko sa umaga, hindi na kita masisilayan? Nanay, mahal na mahal po kita. Hinding-hindi po kita makakalimutan. Mamimiss kita inay. Malaya ka na, wala ka ng sakit na mararamdaman. Sana maging masaya ka kung nasaan ka man ngayon. Pangako aalagaan ko si Ella. Goodbye inay. Iyak lang ako ng iyak nang may brasong yamakap sa akin, mula sa likuran. Elias. Si nanay. Wala na siya, tuluyan niya na ako iniwan. Iniwan niya na kami ni Ella. Wala na ang nag-iisang nanay ko. Para akong isang batang nagsusumbong kay Elias. Mahigpit akong niyakap ni Elias. Magiging okay din ang lahat, maging matatag ka lang. I'm here sweetie, hindi kita iiwan, pangako yan. Saad niya. Nagdating na ang ibang nurse, at sila ang kumuha sa katawan ni nanay upang dalhin sa morgue. Hindi pa ito alam ni Ella, siguradong masasaktan siya ng sobra, kapag nalaman niya ito. Let's go sweetie. Aayusin natin ang labi ni nanay. Ako na ang bahala sa burol niya. Pagkasabi niya noon ay inalalayan niya na ako maglakad, papunta kung saan dinala si nanay. Nawala na ang lakas ko, naubos na ito, kahit sa paglalakad ko ay nanghihina ako.